So, ayan, good morning guys. Nandito na ako sa office at mukhang kaunahan ako. 7:35. Parang lahat ang pasok, ba't gano'n? Walang tao dito. Yan. Hello. Yan. Hindi pa din tapos yung studio namin. Ayun o. So, ayan, dito ako sa office. So, ayun guys. So, ngayon ay Friday guys. And hindi ako nagdala ng sasakyan ngayon. Sa pagpasok, nagbatid lang ako. Kasi this afternoon ay may i-check akong sasakyan. It's a used car. Supposedly ay pangbenta ito. So, mamayang after office ay samahan nyo ako. Hindi. Bibigyan ko kayo ng tips kung ano yung mga dapat nyong tignan kapag may bili kayo ng used car. Lalo na dun sa mga first time na magta-try na bumili ng kotse. So mamaya ay tuturo ko sa inyo kung ano yung mga dapat nyong tignan dun sa sasakyan at saka sa mga papers niya. So ayun, wala akong dalang baon kaya buti pinagbibenta ng turon dun sa gate. Wala akong ng turon. And ayun, may dala akong cash pambayad dun sa kotse mamaya. In case na okay siya, babayaran ko na. So samahan niyo ako this afternoon and I'll see you later guys. 2,000 years later. So ayan guys, ito yung kotse na titignan ko today. 2013 Altis. And then dito namin napagkasunduan na mag-meet nung seller, si Jasper. So ito, dito ako ngayon sa i-butika dito sa Silang Cavite branch. Ito si Jasper, siya yung may-ari. Ito yung kanilang butika. Hello guys. Actually yung si Jasper, dati siyang rapper. Medyo bata pa. Yan. Pagka meron kayong mga needs sa mga medicines, ito, yung mga yan. So you can drop by dito sa i-butika. Ang katapat niya is yung Estrella Hospital. So meron din silang ibang mga branches. So search nyo lang. Meron naman, ano naman sila. Meron naman sila. ibutika.ph daw. Yan. Yan yung online store namin. Okay. A few moments later. So unang-una, titingnan nyo, syempre ay i-start nyo yan. I-on nyo yung susi. Ayan. Pag on nyo na yan, makikita nyo naman yung mileage nya. Pag on nyo, ayan, syempre mag-lit up yung check engine nya, yung kulay orange na yon. And then pag in-start nyo yan, yan, makikita nyo gumagana pa ng normal yung kanyang servo or yung idle up. So ibig sabihin, pag gumagana pa siya, yan, mataas yung idling niya sa unang start. So ibig sabihin, working properly pa yung servo niya or idle up ang tawag ng iba. Pag start nyo, mawawala yung check engine light dito. So may part niya yung kulay orange kanina. Cold start to guys kaya mataas yung idle niya. So dapat unti-unti siyang magsisettle pababa around 750 ang normal na idling niya dapat. Then after nyo ma-check yan, syempre yung mga basics, check nyo pa may busina. So mga power windows, checkin nyo. Yan. Ayan. And then yung lock and unlock. Tapos kung gumagana yung mga ilaw dyan sa loob. Yan. Tapos itong mga to, actually these are minor lang naman kung hindi naman gumagana yan, papalitan nyo lang ng bulb yan So bear in mind again na ito used car. So may times na makakatsyempo kayo na hindi gumagana yung ibang power windows. So okay lang yon. Kung ganon, isama nyo na lang sa tatawarin nyo. Then of course, checkin nyo yung aircon. Pag on nyo ng aircon, syempre dapat normal ang lamig, hindi yung hilaw or hindi yung walang aircon. At syempre pag on nyo ng aircon, dapat ay hindi babagsak yung idling nyo. So pag on nyo ng aircon, dapat mako-compensate yan ng inyong idling. Halimbawa, pag on nyo ng aircon, pipitik lang siya ng konti, then babalik siya dun sa normal na temperature niya. Check nyo din kung gumagana yung power side mirrors nya. Pindutin nyo kung gumagalaw yung left and right na side mirror. And then of course, kung gumagana yung mga ilaw,
Check nyo yan dito. Yan. Tignan nyo sa labas kung gumagana yung mga ilaw. Then yung mga signal lights, left and right. And of course, yung mga wipers nya, check nyo din. Yan. Okay, working. Radio working. Huwag nyo rin kalimutan i-check kung gumagana yung opener ng kanyang gas at saka trunk. Yan, irinig nyo. So, ibig sabihin, gumagana siya. Bumukas naman yung fuel lid nya. Bumukas din yung trunk. So, check nyo din yung compartment. Pag sinara nyo, dapat ay smooth ang sara nya. Yung hindi nyo siya kailangan ibagsak. Gaya nito. O, yan. Kasi pagka kailangan nyo siyang ihampas bago magsara, ibig sabihin, malaki yung bangga niya sa likod dati. Kaya hindi na masyado nag-align dito sa part na to. So, ibig sabihin, umabot dito yung bangga. Tapos dito naman, sa likod, ayan, check nyo dito naman sa ilalim ng mating ng compartment kung wala pang kalawang dyan sa mga loob na yan. Kasi usually, kalawang ngayon niya ang pinaka trunk floor. Ito, makikita nyo, maayos pa yung trunk floor niya. Wala pang kalawang. Kasi sobrang makalawang yung trunk floor. May ito yung putik na dun sa ilalim. Most probably ay binaha siya. Ito, manual transmission to. Try nyo ngayon siyang i-shift kung smooth siya. At saka pag manual to, dahan-dahan nyo yung tampaan nyo. Ayan, kita nyo. Maganda yung biting point niya. So, reverse niya. So, ayan. Okay din. Kaya nung niremind ko sa inyo, kung ano man yung makikita nyo na mga pagawain dun sa auto, tawarin nyo siya dun sa presyo na asking ng seller. So, ayan guys. Dito naman sa labas, visually, syempre, i-check nyo din. Titingnan nyo kung may mga dents, kung mayroong mga misaligned na mga bumpers. Ganyan. Ito usually pagka sobrang misaligned to, obviously may bangga siya dyan sa part na yan. Yan, titignan nyo yung mga alignment dyan. Tapos ako, check ko din yung sara ng pinto kung maganda yung bagsak. Ayan. Di ba? Ayan, check nyo. Ayan, ganyan to. Kung makikita nyo, meron siyang medyo misaligned na part dito. So, obviously, this part ay nagkaroon siya ng mahinang bangga or sagi. So, ayan, kung makikita nyo naman, meron siyang gasgas dito. So, ibig sabihin, tumama na itong part na to. Kaya, umangat ng konti dyan. So, of course, check nyo yung mga ilaw niya from the switch dun sa loob. Kung umiilaw, yan, pati yung sa fog lamps. Siyempre, kung hindi umiilaw yan, minor lang naman yan. Pwede nyo naman palitan yung bulb. Baka pundi lang. So, yung tires, check nyo din kung gaano nakanipis. Again, kung yan naman ay kalbo na, pwede nyong dagdag yan sa tatawarin nyo dun sa asking price. Silipin nyo din yung ilalim kung walang mga kalakalawang yung ilalim. Kung meron man, dapat very slight kalawang lang. Huwag dapat yung parang halos kinain na yung kalawang. Makikita nyo din dito sa trunk floor niya na buo siya, wala pa siyang kalawang. Madalas kasi, ito yung kinakalawang, lalo na pagka binabaha or naiipunan ng tubig sa loob. Tapos makikita nyo din dyan yung mga shocks niya kung tuyo o basa. Pag basa siya, ibig sabihin po may tagas na yung shocks niya. At dito naman sa harap, ganun din po ang pag-check ng shocks. Kung siya po ay nagbabasa, kung hindi nyo siya makita kung nagbabasa yung shocks, ay pwede nyo naman pong diinan yung part na yan at yugyugin. Ayan, gaya nito. Hindi ko siya mayugyug. Malalaman nyo po na sira or busted yung shocks niya sa harap pagka yung diniinan nyo dito, niyugyug nyo pagka po sobrang talbog na, as in napakatalbog. Pagka po masyadong matalbog na, ibig sabihin may tagas na po yung shock or busted. Dapat po ang bounce niya ay may pagka-stiff yung bounce. And then syempre, huwag nyo kakalimutang i-check yung engine bay. Dito sa engine bay naman, syempre visual checking. Check nyo lahat. Check nyo yung unang-una, yung sa radiator nya. Yan. So yung kulay niya is
pula kasi yung kanyang coolant ay pula. Kasi Toyota usually pula ang coolant. So huwag kayong magtaka kung mapula yung tubig. Baka sabihin nyo kalawangin yung radiator. So hindi po. Ayan, tignan nyo kung walang mga signs of oil leakage. Ayan, makikita nyo naman yan dito sa cylinder head. Tignan nyo kung tuyo siya. And then yung mga hoses, check nyo. Transmission, yan, check nyo. Igutin nyo ang oil dipstick. And then tignan nyo yung kulay ng oil. So ayan, mukhang okay pa naman siya. So ibig sabihin regular nag-change oil yung seller ng auto. Ito naman kung kaya nyo buksan, mas better. So ayan, buksan nyo siyang ganyan. And then silipin nyo yung makina. So ayan, kung makikita nyo, maganda pa yung kulay sa loob, mag-gold siya. So ibig sabihin walang oil sludge. Pagka po yun ay maitim na sa loob, ibig sabihin ay sobrang bihira mag-change oil nung seller nung kotse na binibilan nyo. So pag nakita nyo din na mayroong parang mga itim-itim na gum, yun po yung tinatawag na may oil sludge. So talaga pong hindi well maintained ang makina ng sasakyan pagka ganon. So ayan, check nyo din yung mga hoses nya. Ito kung titingnan nyo, mukha namang mga bago pa siya. Visually checking naman, makikita nyo na mga bago-bago pa yung mga hose nya. Ayan, kita nyo pa nga yung mga kasa markings do sa mga hoses nya. So ibig sabihin talagang bago-bago pa siya. So syempre, tignan nyo rin yung bagsak ng hood. Dapat sa konting bagsak nya ay maglalak na siya. Ayan, kagaya niyan. Pagka yung kailangan nyo pa siyang ihampas ng malakas or diinan bago mag-lock, ibig sabihin ay maaring nabangga siya at umabot doon sa may part na hood latch o yung paglalakan ng hood, maaring inabot ng bangga. Basically guys, ganun lang naman ang ginagawa ko na mga basics sa pag-check ng used car na bibilihin ko. Again, kung meron siyang mga dents, mga misalignment, okay lang yon kasi normal po yon sa used car. Pwede nyo naman pong tawarin yan dun sa seller ng kotse na tinitignan nyo. After nyo ma-check lahat dito sa engine bay, ay hawakan nyo yung CR ng auto and then tignan nyo yung location kung nasaan yung kanyang body number at ang kanyang engine number. Kailangan magmamatch kung ano yung numbers na nasa papel doon sa actual. Mahirapan po kayong malocate kung nasaan yung body number at saka po yung engine number, lalo na sa mga medyo modern cars. Usually naman po makikita nyo yan dito sa body pillar. So ayan, kagaya po nito. So ayan, yan po yung engine number at saka nandyan po yung chassis number nya. So i-counter check nyo na lang doon sa hawak nyo na CR nung kotse and dapat eksaktong magmamatch doon yung mga numbers. So ayun guys, pagka na-check nyo na lahat yung mga turo kanina, pinaka-importante sa lahat ay i-test drive nyo yung kotse. Patakbuhin nyo siya ng malayo. Actually mas maganda pa nga yung idaan nyo sa traffic para makita nyo kung hindi tataas yung temperature o hindi mag-overheat. Doon nyo din malalaman kung aircon nya talagang malamig, hindi mawawala yung lamig habang kayo tumatakbo. Kahit mainit na yung makina nya ay okay pa din siya manakbo. Yan yung mga bagay na kailangan yung tandaan. And then of course, pagka po yung naitakbo nyo na, mainit na yung makina, patayin nyo yung makina, i-on nyo ulit yung makina, buhayin nyo ulit, patayin nyo ulit, buhayin nyo ulit. Tignan nyo kung hindi siya mag-hard starting. Then lastly, isa sa mga importante ay i-check nyo yung papers. Dapat meron siyang original na ORCR. And then yung CR niya guys, dapat ay hanggat maaari ay hindi encumbered. Sabihin po ng encumbered ay yung dati po siyang nakaloan sa bangko and nabayaran na siya pero hindi pa napapaklear sa RD yung kanyang CR. Actually guys, nasa inyo naman yan. Pwede nyo pa rin naman bilihin kahit na encumbered yung papel ng auto, as long as maipoprovide niya sa inyo yung release of chattel mortgage and then kayo na lang ang magpa-clear. Hindi naman siya ganun kahirap gawin. Misconception po yan sa iba na yung iba ayaw na bumili ng encumbered kasi sabihin may utang daw sa bangko. Hindi naman po laging ganun ang case kasi nga kung merong release of chattel mortgage, makikita nyo naman doon
na talagang bayad na siya. Hindi lang siguro na asikaso nung seller nung auto na pumunta sa RD para asikasuhin yung pagpapabago ng CR na mawala yung nakalagay na encumbered. So yun lang guys, and sana natulungan ko kayo, nabigyan ko kayo ng mga tips, lalo na yung mga baguhay na titingin ng auto dyan. Tandaan nyo yung mga tips na binigay ko sa inyo, yun ay basics lamang, lalo na kung wala ka namang alam sa makina. Again, yung mga kalampag, huwag kayong mawala ng gana dyan sa mga kalampag na yan. Kasi again, used car yan, talagang magkakaroon ng mga kalampag, langit-ngit, lalo na kung luma na naman yung kotse na tinitignan nyo. Lahat naman ng bagay na yan na ipapagawa. Talagang magiging ending na lang yan is yung tawad nyo, kasi syempre kung sa tingin nyo ay napakadaming kailangang ipaayos, di lakihan nyo din yung tawad nyo. Marami kasing mga bumibili ng used car na masyadong maselan, na para bang ang tinitingnan nila nag-expect sila ng brand new na performance dun sa coaching second hand na tinitignan nila. Bilang buyer, dapat ay tanggap nyo na may mga ipapagawa kayo. So ayun guys, ito, nagkasundo na kami ng seller, si Jasper, balik ko pa ito siya. Nagkasundo kami. Actually hindi kami nagkasundo. Medyo parang dito matatapos yung pagiging magkumpare namin dahil dun sa tinawad ko. Ito yung auto. Ayan. So ayan si Mare. Ayan. So sana nakatulong guys itong video ko, and huwag niyong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe, at pakipindot po yung notification bell para po maging updated kayo sa mga iba pang mga videos na ilalabas ko. So again, gaya ng nabanggit ko sa inyo kanina, ang kotse na to na tinignan ko, ito ay Toyota Corolla Altis. So ayun, thank you guys, and sana nakatulong sa inyo itong video na ito.